Maraming puso ang kinurot ng viral video ng magkapatid mula Butuan City na ang madalas na baong ulam sa eskwelahan para sa pananghalian, asin. Hindi tayo makapaniwala sa kwento ng mga nakatatanda na sa hirap daw ng kanilang buhay noon, asin lang ang kanilang kinakain. Kung akala nyo hindi na ito nangyayaring ngayon, nagkakamali kayo. Dahil kamakailan lang sa Butuan City sa Mindanao, may magkapatid na nakuna ng video ang baon nilang pagkain sa eskwela, kanin na binudburan ng asin. Ano mo mga unit eskwelahan? Oo, Mia. Asin rin mo. Asin yung sudan? Asin rin yan. Sa kubong ito sa Barangay San Vicente, nakatira ang mga bata sa video. Ang 11 anyos na si Christine at ang kanyang kuyang si Arnold, 13 anyos. Mas makita na ko sa buntag o manghugas og plato kung sa gabi kay ko makakita og wa may suga og kuryente. Pagkatapos ng gawaing bahay, gumayak na sila papasok ng eskwela. Kay magbutas day kay isra may butas. Christine Joy? Will you please stand? Grade 4 si Christine. She's attentive, she participates in the class. Ang kanya namang Kuya Arnold, naiwan sa grade 3. Maraming times na nag-absent siya, tumutulong daw siya sa parents niya sa bukid. Tuwing recess, sina Arnold at Christine, malimit daw nagtatago para kainin ang kanilang baon na kanin at asin. Kay baha kayo, tapos nalata na kayo mong tiil. Yan sige balik, bantog nagbaon na lang may asin. Sa una, pimintay mi uliton sa mga classmate na mo, mahilak na lang gid mi. Itungos lang gid ulit, mauwa kay mi. Mo gawas na gid mi. Undang ang lang suko sa kon sa mo ngansaw. Makita po na ko ilang sudan kay fried chicken. Mura na ko makita sa ilang mga baon. Niingon na po ko na, lagway baon ba sa at least makaskila. Nalungkot talaga kami nung nakita namin nun. Ano? Namatya. Kaya binigay namin yung ulam ng manok ba? Tarong mo iskita lang kay maabot ang panahon. Grasyahan sa Ginoo makaluwas mo sa inyong hangkuan. Kalisod karon. Namatya. Oo. Konting-konting asin pwede. Pero, halimbawa, inuulam mo na, hindi safe yun. Pag too much ang intake, magiging malnourished. Ma-affect yung heart, tapos yung kidneys, brain. Pagka-uwi, si Arnold. Kayod kalabaw para tulungan ang kanyang ama sa pagsasaka. Nahagbong ko sa kabaw, nasamaran akong likod. Siya ko hagbong na, dahan ako balik sa likod. Yun. Ini kan ibu ko dunia narabay pohol dagko ang pohol Maduin ako sa papa sa amahan. Niluin na kayo, sila magbatis yung likod. Igagabi hilotan na po na ako. Bago siya magbuan sa milyahan, nagturutol, namangyapil sa masakan, muna ito kohol, muna, sayo ka ng absent ko. Ang kita ng kanilang ama sa pagtatanim, 500 pesos kada linggo, pero depende kung may ani. Wala naman daw trabaho ang kanilang ina. 8 silang magkakapatid. Nung araw na yon,
ngayon ang pinaka-iniipit-ipit na 10 piso ng kanilang inang si Roselyn. Ibinili niya ng 1 kilong asin. Asin ang among gipalit kay barato ra. Sa loob ng 1 linggo, madalas ito raw ang kanilang uulamin. Sobrang lungkot, ma'am, dahil sa among kalisod karon nga giatubang. Awa naman ako sa mga anak namin na hindi namin mabigay yung masarap na ulam. Minsan, kumakain na lang kami ng asin. Kaya nga, nasasaktan ng damdamin ko, mama. Paglaki ako, gusto ko mag-doktor kay kung masakit sa akong mga pamilya, matabangan po na ako sila. Para dili na sila magsudan og asin sa baon nila. Unang gusto na ko, mahuman ako sa eskwela o magkatabak sa unit kanan. Titingnan din natin yung survey mula sa FNRI. 3 sa 10 bata sa Pilipinas ay stunted. Importante, paano ba natin masusustain na may constant na kita yung ating mga caregivers, no, na meron sila laging maihahanda sa lamesa. Matagal na nating ini-implement itong school-based feeding program ng DepEd kung saan ina-identify natin yung mga malnourished na mga kabataan at yun yung binibigyan natin ng mga meals. That is for 120 days. Tinitrace natin yung progress nila kung nag-improve ba ang kanilang health status. Ipinasuri ng aming team ang kalagayan ng kalusugan ni na Arnold at Christine. Itong si Christine, pasok naman sa normal. Ito lang si Arnold, may kakulangan lang sa timbang. Sa araw na ito, hindi na lang sila magdidildil ng asin dahil ipinaghanda sila ng aming team ng gusto nilang kainin. Hindi maubos, ma'am. Lipay ko na kanong manok ko ni ang chicken. Untain, permi inaniya mong sudan. Ang barangay nagbigay ng grocery items. Para naman masiguro ang magandang kinabukasan ng magkapatid, naghandog din ang LGU ng full scholarship para sa kanila. Gusto ko nga makatapos sila sa pag-eskwela. Salamat kayo. At para may regular na kita ang mga magulang ng mga bata, binigyan din sila ng local government unit ng panimulang pangkabuhayan. Nitong 5 pirasong manok para pang start nyo ng negosyo. And ito pong mga binhing palay, hinihandog po namin para magamit ni tatay sa pagsasaka niya sa iyang palayan. Ang opisina po ng CSWD ay handang magbigay po ng livelihood training sa inyo po, tatay. Ang aming team nagbigay din ng pampuhunan nila sa negosyo. Mga anak, akong ipagkuhan sa inyo nga, manghinaot ko nga. Isan inanita kalisod nak. Anong kamot lang yun mong eskwela. Ay para na sa inyo, anak. Mama, salamat sa inyo sa pagtabang, pagdakaw na ka, pag-eskwela. Huwag ninyo gi, pampasmas mo. Halag asin na sudan na mo, basta makaon din mi, bala di may pas mo. Hindi sila nagkulang sa pangangarap at pagsisikap. Kailangan nila ng tulong natin para hindi sila habang buhay na inaalat. Sana matabangan men nga dili namin magsudan og gasin, pat makatilaw namin sa mga lagmen nga kaon. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.